po sa inyo, Ma'am Jocelyn, Ma'am Janet. Magandang hapon din po. Sino hong humingi ng pera? Si Ma'am Jan Casimero po, mediator. Mediator. Apo. At siya raw yung magsasampa ng kaso Opo. at sa kanya kayo magbabayad ng 12,000. Apo. Ang alam ko yan, didiretso na kayo doon sa sa korte. Doon ho kayo magbabayad kung magkano yung fee, filing fee. Direct filing na. Direct filing nga po yun. Kaya nga po, bakit siya hong Sinabi po na sa humingi. affidavit raw po yung 12,000. gagawa siya ng affidavit? Opo. Hindi po Tapos sinabi na may abogado, kukuha ng abogado. Walang sinabi po. Aba, yung abogado, pwede ko kayong kunan. Public Attorney's Office, libre. Opo. Sinabi nga po na pwedeng sapaw po ako kasi walang trabaho. Tapos po humingi ng 12,000. Oh! Yun na nga po. Bibigyan na nga kayo ng pauloyer tapos hihingan pa kayo ng 12,000. Opo. Anong klase yan? Miss Jam Casimiro, magandang hapon po, Barangay Mediator. Magandang hapon po. Yes po. Ma'am, para saan po yung 12,000? Ganito po kasi yan, sir. Nung time na nasa barangay sila, nung sila nag-hearing at hindi umaatin yung respondent nila, nagtanong po sila na, ma'am, ano po ba magandang gawin? Kasi kailangan po humabigyan ng action tong nananakot sa amin. Okay. Sabi ko, actually, ma'am, po pwede niya naman na i-file yan matapos ang proseso dito sa barangay. Then after na, sabi niya, ma'am, ano po bang gawin? Sabi niya, pwede kaming makatulong sa'yo kung gusto mo, pero may bayad kasi yun. Yun nga yung tinatawag natin na pwede tayo mag-direct filing, pero kailangan natin ng kabayaran kasi yung mga gagawa ng affidavit nyo at yung pampadulas para mapabilis sa pena nyo, sabing gano'n. Ma'am Jocelyn, bakit nga po pala na kayo napunta sa barangay in the first place? Nag-file po ako. Ano po yung reklamo nyo sa barangay? Sino ang nireklamo nyo? Yung kapitbahay ko po. Dahil? Na sumugod po. Tapos niloko ako. Niloko ka? May bantang barilin ako, ganyan po. Pati pera niloko ka? Opo. May inutang po. Ayun. Nangungutang ito pagkatapos ikaw pa tinatawag ngayon. Opo. So naloko ka. Opo. Naloko ka na nga, Naloko pa po. lulukohin ka pa ng barangay. Dobleng ano po. Opo. Sos Marius. Dapat ang barangay na ang pipigil Oo, sa mga nga po. mangyari pang susunod na panluloko. May gustong sabihin si Ma'am Janet? May gusto kayo sabihin, Ma'am Janet? Wala na po. Ay, okay naman. O di, ito na lang po, paliwanag ko sa inyo, Ma'am Jocelyn. Wala ho kayong babayaran. Opo. Tutulungan namin kayo kung paano kayo makapag-file. Meron pong filing fee yan, pero maliit lang ho, very minimal. Kung wala ho kayong pang-file, kami po tutulong sa inyo. Okay? Natapos na po yung hearing sa piskal. Tapos na. Doon ko po nalaman na walang bayaran. Piskal po nagsabi. O bakit? Na walang Hanggang ngayon, bayaran. naniningil pa rin si Miss Jam. Hindi po, nabigay ko na po. Nabigay mo na? Opo, nabigay ko na po yung 12,000. Bawiin natin. Akala ko naniningil pala. June 11 pa po yun. Miss Jam, Yes, akala ko hindi pa nabigyan, naniningil ka pala. Pakibalik na lang yung 12,000. Sir, kasi po, na-file na po yan. Sana po, nung una pa lang po na hindi na-file, nag-complain na siya. Nagawa naman po Nalaman lahat, ko sir, na lang yung po mga sa dokumento piskal. niya. Na-file nga po, nagkaroon na nga po sila ng hearing eh. Magkano po yung naibayad nyo sa piskal? Hindi po kami nagbayad sa fiscal, sir. Actually, ang judicial po is labas po dyan dahil po ang gumagawa po ng affidavit niyan is tagalabas din, sa labas rin Sige po. po, sige. I-breakdown na po natin. Yaman din lang na gusto mo palang makipag-usap sa kanila tungkol dun sa 12,000. Sige, i-breakdown natin yung 12,000. Saan po napunta yung 12,000 ulit? Po, Saan po napunta yung 12,000? sa affidavit po. Magkano po yung sa Then, affidavit? Doon po sa affidavit na hiningi po kasi, Magkano po? dalawa po kasi yung ginawaan ng yung witness and then yung siya po. Magkano po yung sa affidavit? 6,000 po. 6,000. Sino po yung gumawa ng affidavit? Sa tagalabas po, yung kakilala po Kaya nga po, namin. sino po nag-execute ng affidavit? Yung tagalabas nga po, hindi po kami. Affidavit nino po yun? Yung sa kanila po, yun ibang file nila. So meron pong gumawa ng affidavit ni Miss Yes po. Jocelyn. Yes po. Binabalik lang po sa amin para sila ipumirma. Okay, so 6,000 affidavit. So pinagawa nyo sa abogado Opo. na pwede naman ipagawa sa pauloyer ng libre. Sino po yung abogado na gumawa po ng affidavit na binayaran ng 6,000?
Private po kasi yun eh. Anong pangalan po? Po, Attorney Castro po. Anong first name po ni Atty. Castro? Rolando. May resibo po? Wala po. Sinabi ko naman po Sige. sa kanya yun eh. Okay, 6,000. So meron pa pong 6. Saan po napunta yung Opo. 6,000 pa? So actually, binibigyan din po naman kami ng pangmerienda. Yun. Kasi kami po ang nagbibigay ng kliyente. Dumadaan lang po sa amin. Doon po sa affidavit, sabihin na natin talaga nagbayad po kayo sa isang abogado para gagawin yung Apo. affidavit na binabayaran man talaga yan pag sa private lawyer. Pero libre Apo. dapat yan pag Apo. sa Paul lawyer. Pero Opo. masyado malaki yung 12,000. Dapat ma'am, may makukuha pa silang refund. Yun po ang ano. Kasi yun talaga po kasi po, depende nga po ang laban po kasi ni attorney. Sinabi ko naman po. Hindi kasi sabi mo kaya 6,000 kay attorney, di ba? 6,000. lahat po yan, Sige, sir. yung 6,000 po. Opo. Kasi 12, di ba? 6 plus 6 equals to 12. Opo. So yung 6,000 pa, saan? Yun nga po na ano, yun doon po sa naglalabas po ng mga supena na mapabilis po ang supena sa kanila kasi yun nga po yung paliwanag namin na mag-under the table tayo. Pumayag naman po siya. Di sana po nung time na hindi pa nag-complain, Ma'am, di hindi mo pa po inakyat, sinabi hindi yan. na siya pumayag. Ma'am, walang usapan na under the table po. Walang usapan, sir. Hindi po, sa dami-dami na po namin na i-file na ganyan, ma'am. Kayo lang po ang bukod tanging hindi nakaintindi. So ganun ho ba kayo ma'am sa patakaran nyo sa inyong barangay? Hindi Na naman kapag, po, ma'am, patapusin nyo ako. Kapag halimbawa, ma'am, patapusin nyo po ako. Kapag halimbawa, nag-issue po kayo ng CFA, kakausapin nyo po yung inyong kabarangay na magsasampa ng kaso sa korte at hihingan nyo po ng pera para sa affidavit at para sa under the table. So each person na gustong magsampa ng kaso sa korte na bigyan niya CFA, sisingil niyo po ng 12,000. So yun po hindi yung racket sir. nyo. Hindi po. Ang ano lang po niyan, sir, yun lumalapit lang po at tumihingi ng tulong. Kung paano daw Kayo ba lumapit sa kanya magandang para gawin i-process? nila. Ang sinabi Affidavit. po sa affidavit, tas po may kulong raw po yun. Pwedeng kulong. Sino Na malaki pwedeng raw makulong? po ang gastos. Yung kalaban ko po. Aba, ibig sabihin, Sinabi po na- malalagyan pa niya pati Opo. judge kasi ang magpapakulong lamang yung judge. Yun po sinabi. Walang sinabi na may... Sabi niya, kaya niya pakulong yung kalaban nyo at may gastos lang yon. Ginagawa mo pang kurap yung mga judges niya nito. Jam Sir, excuse me po, hindi po talaga niya naintindihan. Ang pagkasabi ko po sa kanya. Naku, pag nakarating to sa mga judge ng Caloocan, baka makontempt ka ng korte. Contempt of court to. Hindi po. Ginagawa mong Ang kurap yung mga paliwanag taga ko Caloocan po, sir, artist eh. Ang paliwanag po sa kanya, malalabasan ng warrant once na hindi umatid po ng hearing ang isang tao at doon nakukulong lang. Then, once na makapagpiansa, doon po magkukontinue si hearing kayo. Naku, ma'am, mali Hindi pa rin. naman po ako makipag-usap Yung warrant sa to, kanya. ang warrant to, ilalabas yan ng korte, hindi po ng piskalya. Po. Pag meron ng resolusyon, lalabas po yan yung warrant Lalabas ng warrant. kung sino yung judge na ma-assign na sala. Yes po, sir. So parang ginagaranti nyo na ho agad doon sa inyong kinakausap na mananalo na agad. So parang ginagawa yung kurap ang piskal, bayaran yung piskal. Hindi po, sir. Hindi, sandali naman, kasi sinasabi niyo malalabas na agad ang warrant. Lalabas na pong warrant kapag meron na pong resolution in favor ho doon sa complainant. Naintindihan mo? Sir, pinaliwanag Ma'am, ko po. huwag niyo po Yes ako po. gawing ignorante. Opo. Okay, yung warrant po, lalabas yan kapag meron na pong resolution Opo. in favor po doon sa complainant. Yes Pagkatapos, iraraffle yan kung kaninong judge mapupunta. Yes Pag napunta yan kung sino mang judge, yung judge na yon mag-i-issue na ng warrant. Opo. Okay? Para sabihin doon sa in-issue ng warrant na dito ka sa korte ko, ikaw is under my Opo. jurisdiction now. Ganun ho dapat ang paliwanag nyo. Kasi ang pagkakasabi mo sa kanila, makukulong na agad. Di ba yun ang paliwanag? Sinabi Sir, po hindi pwedeng po ako kulong dapat yan. humusga ng ganyan, sir. Hindi ko po alam ang desisyon ng ating piskal.
para magsabi ako makukulong. Hindi po, sir. Ma'am, sinabi mo po na pag pwedeng Ma'am, kulong. magpakatotoo naman po kayo. Ma'am, yun po sinabi Gusto niyo lang mo. po babawiin yung pera Di niyo po, para di po idiin ma'am. ako? Di po ma'am. Sinabi mo po na may kulong yan kaya malaki ang bayaran. Yun po sinabi mo ma'am. No, ma'am. Ang sabi ko sa inyo, once na desisyon ng piskal yan at hindi umaatin ng isang tao, doon pala magkakaroon ng warrant. Hindi agad pwede naman damputin. Kahit po ang barangay nga, hindi pwedeng damputin ng isang tao eh. Ma'am, alam ko ho ang proseso. Hindi ko ho kayo pinagkaperahan, ma'am. Kaya Although nga- ako ang tumanggap ng pera sa inyo, pero hindi ho sa akin napunta yun at naproseso Kaya nga, naman po. Miss Jam, next Yes po. time, wag ka na kasi makikialam. Okay? Sila na nga lang po humingi ng tulong, parang ako pa nadidiin ngayon. Talaga Parang namang may kasalanan ka kasi meron ka pa mga sinasabing under the table. Okay? Nagsushortcut ka sa due process. Sino shortcut mo? Hindi pwede. Pwede ka mag-shortcut dito sa Wanted sa radyo para mapabilis yung usapan, mabigay na agad yung tulong. Pero pagdating sa korte, hindi pwede. Hindi mo i-shortcut yung due process. At ang nangyayari kasi, lalaktawan mo yung due process, yung proseso, maglalagay ka para makuha mo yung gusto mo, which is yung lumabas ang warrant at makulong agad yung kalaban sa halagang mapag-uusapan. Bawal yan. So anong gusto mong mangyari, ma'am? Refund? Opo, sir. O paano yan? Sir, may kasama pa po akong biktima. Meron pa? 7,000 din po ang binayad. Ay, racket pala ito ni Miss Opo. Jam. May number po dun. Sinulat ko po dun. O, sabi ko na nga ba, Miss Jam, racket mo ito eh. Opo, sino yan? Ma'am, Hindi ko po yung siya- kasabay ko po pumunta sa 10th Avenue, si Ate Marilo. Ako ang kausap, tanungin nyo nga po kung ako ang kausap. Di ba ma'am, may tanong ako yung presyo, paano po yung presyo pag may sinampa? Sinabi mo po, depende po sa kasong sinampa. Yung po kasama ko, 7,000 po ang binayad. Yung sinabi mo po, yung sinampa ko, malaki kasi may kulong. Yun po sinabi mo. Ma'am naman, Diyos ko, ma'am, hindi po Ma'am, ako may ang message kausap. ka po, nandun Yes po po. sa cellphone ko, di po nabura. Opo, totoo naman po. Yun depende sa kaso na ginagawang affidavit. Di ba ma'am, blinak mo ako sa Facebook? No, Nung sinabi ko, nasira po ang Facebook ko actually. talaga. Blinak po ako sa Blinak ka Facebook ko po. Abay, salbahe pala ito. Nung sinabi ko na po na nalaman ko, piskal po No, ma'am. nagsabi. Nag-conversation pa Di tayo. po, blinak mo po ako, di po ako makapag-send ng message. Ma'am, nasira po Facebook ko actually. Talaga po? Sa araw Opo. po na yon nung sinabi ko na nalaman ko na naloko ako? No, ma'am. Ang paliwanag ko po sa inyo, di ba po, ma'am? Kung ano po, baka hindi nyo po naintindihan. Nasagot nyo pa nga sa akin, ma'am. Hindi ko po naintindihan kasi umuulang ako sa inyo. Sige, sandali lang di po. ba Excuse me po. Ganito na lang po. Tapusin na natin to. Miss Jam, Po. meron ho talaga kayong pagkakamali dito. Sir, hindi pa ako kausap niyang isa. Hindi po ako ang ano niyan. Hindi, may pagkakamali ho kayo doon sa pagsisingil ninyo ng pera, pa sa affidavit na wala namang resibo, tapos under the table, meron ho talagang pagkakamali. Ngayon, we can do it the easiest way or the hard way. Easiest way is, kahit papaano, magsolid po kayo ng pera sa kanila, refund. That's the easiest way. The hard way is, magmatigas po kayo, wala ko kayong ibibigay ng refund, mayayari ka rito. Sinasabi ko sa iyo, Miss Jam. Ano bang gusto mo? Mamili ho kayo. Wala naman po ako may bibigay sa ngayon. Kung sakali, sasabihin ko doon sa kay attorney na gumagawa ng ano, ako pa ko ang ano ngayon. Kaya nga po, well, bahala ka kung paano mo habulin, kunin yung pera kay attorney. Ang importante, ituwid mo po yung pagkakamali mo at maibalik po yung ibang pera na naibayad sa inyo ni Miss Jocelyn. Opo. Magkano bang gusto mo? Full refund? Opo, sir. Full refund. Sir, may kasama po yan, yung secretary po dun. Sino? Kapatid po. May kapatid siya. Si Ma'am Jen Manalad po, kapatid po yan. Okay. Kasi kung hindi ho Miss Jam, kami po ay makikipag-usap kay chairman kasi ikaw ay appointed lamang ni chairman. Ano po? Ikaw ay Opo. masisibak sa trabaho. At pati si chairman, mapapahamak din. Baka isipin na si chairman ay kasabwat at kumikita rin sa racket mo. Wag naman. Baka naman inosente talaga si chairman. Hindi po. Wala pong alam si Kapitan yan dahil sila nga po humingi ng tulong sa amin yan. O, kaya nga, kung ayaw mong madamay pati si chairman, ayusin mo na itong problema mo at ibigay mo na lang po yung inihingi nilang refund.
na lang po siya sa barangay para mapag-usapan namin. Para maibalik niyo po pera. Miss Christine Susano, Barangay Secretary. Magandang hapon po, Miss Christine. Miss Yes Christine. Ma'am, ang gusto lang po nila para mapaiksi na ho tayo, shortcut, ano po? Ito, pwede tayong lumaktaw, mag-shortcut dito sa Wanted sa radyo para mapabilis yung usapan. Ang gusto nila, ma'am, maisoli na lang po yung pera na ibayad nila na 12,000 doon kay Miss Jam. Sige po, sir. I-ano Okay. na lang po natin. Sige po, sasamahan po namin para maibalik yung 12,000 tapos ng usapan. Ano po? Opo. Salamat po, Madam Christine. Salamat po. Gandang hapon po, Ma'am Christine. Sige, thank you po, Miss Jam. Yes po. Magandang hapon po, Miss Jam. Miss Jocelyn, punta ko kayo dun sa kabilang booth, i-schedule sa harap ni Miss Christine, yung barangay secretary, at saka si chairman para mabalik yung 12,000 niyo. Okay? Salamat po, sir. Salamat po sa pagpunta. Maraming salamat din. Sige po. Salamat po, ma'am.